Hi! Kumusta mga kababayan? Kumusta po kayo? Saan man panig ng mundo, saan mang bahagi ng Pilipinas? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Maayos pa rin po at malakas ang ating loob para harapin ang anumang pagsubok at mga paghamon ng buhay na ating sinusuong sa pang-araw-araw nating pagdaloy sa lipunang ginagalawan. Ito po muli si Ka Eric kasama ninyo sa video analysis sa episode na ito. At marami tayong ililinaw na mga bagay hinggil po dito sa episode natin, no? And ito po ay uunahin ko na. Kahapon po, October 13, sa Department of Justice Main Office, nagkaroon po ng preliminary conference. Hinggil po ito sa reklamo ni Senator Risa Hontiveros laban kay Ka Eric, kay Banatbay, kay Jason sa at iba pang mga personalidad, no, Atty. Topacio, hinggil daw sa pag-commit namin ng cyber libel against her. Ito ay may kaugnayan sa paglalantad ni alias Rene na ginamit na witness ni Senator Hontiveros sa kanyang mga pang-aatake na uri ng Senate Committee hearing niya na one-woman show, kung saan pinahiya, binastos at kanyang inilatag, kunwari, ang kasamaan ni Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ, ng mga ministro nito, at pati na si President Duterte at si Vice President Sara Duterte. Idinamay niya sa kanyang pakulo. At yun ay binunyag ni alias Rene na lahat ng yun ay scripted. Siya ay binayaran, sila po ay binayaran at ginamit upang magkaroon ng one-woman show. Si Risa Hontiveros lamang masunod ang gusto niya na gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang senador patungkol po ito sa usapin ng proseso ng paggamit ng committee hearings, hindi para sa patas at makatarungang proseso ng pagsasagawa ng mga framework sa batas or in aid of legislation, o kaya naman ay para sa oversight function, no? So ito ay mayroong pattern na ginagawa niya. Kaya nga ang pagbubulgar ni alias Rene ay nagkaroon ito ng public condemnation kay Risa Hontiveros, no? Nagalit siya at sa kanyang pagkagalit, sa kanyang pagkalantad dahil sa expose na pagbubunyag ni alias Rene sa kanyang gimmick na witness manipulation, witness tampering, and abuse of her power sa Senado bilang committee chairperson. Nagagamit niya sa personal political operations niya. Nagalit siya, sinampahan niya kami ng kasong o reklamo na cyber libel sa Department of Justice. At isa po yan si Ka Eric na isinama niya o idinawit niya. At nang mangyari po yung paglalantad ni alias Rene laban dito sa mga modus operandi ni Senator Risa Hontiveros, si Ka Eric po ay nasa Estados Unidos during that time. At ako po ay umiiwas noon sa hindi makatarungan at mapang-abuso at mapanupil yon na hakbang ng tuwadkom ni Martin Romualdez at mga alipores niya na ipakulong na naman ako kasama po si Ma'am Lorraine Badoy noon sa kanilang hearing tungkol daw sa mga fake news. Ayun. So, alam ko naman po, alam natin yon na gimmick yon ni Martin Romualdez at na mga asong ulol na tagapag-atake niya na mga nagpapakilalang kongresista upang sila po ay makagamit ng abuso sa poder upang supilin ang karapatan at kalayaang magpahayag, pumuna at magsagawa ng sariling opinyon at paninindigan ng mamamayan laban sa kabulukan ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Kaya ako umiwas papuntang Canada at papuntang Estados Unidos sa tulong po ng mga Filipino communities na naniniwala at sumusuporta kay Ka Eric sa ating advocacy. So nangyari po yan nung panahon na yon, no, mga kababayan, na kasagsagan yon ng pamamayagpag ng abuso nitong tuwadkom ni Martin Romualdez noon. At nang lumantad si alias Rene,
talagang sumabog muli ang katotohanan that indeed ang mga gimmick ni Hontiveros ay palaging nagsisilbi sa kanyang political operations. Ginagamit niya ang kanyang poder, kapangyarihan at ang kanyang access sa gobyerno upang ito ay magsilbi sa kanyang political agenda. Kung kaya nga ang kanyang kontra Duterte na maniobra at laban sa mga political allies ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte that include Pastor Apollo Kibuloy ay talagang ginamit niya na naman ang modus operandi na noon ay nabulgar doon sa mga pagpapahayag ni the late Senator Miriam Santiago doon sa issue ng impeachment ni the late Chief Justice Renato Corona, na sila din ang involved, no, ang grupo ng Akbayan, itong sila Llamas, itong sila Hontiveros, tungkol doon sa special political operations to destroy si the late Chief Justice Renato Corona upon orders and compass ni Noynoy Aquino. Naulit yan sa Farmally, marami na mga naglalantad na ganun ang pattern. Iimbitahin ka niya, kukunin ka, i-manipulate niyang situation, gagawan ka ng script, at ngayon nga binulgarya ni alias Rene. So, nagkomentaryo din po ako hinggil dyan. Marami kami, hindi lang po si Ka Eric, pero si Ka Eric po ay talaga namang kanyang dinali at isinama doon sa 6 na personalidad na gusto niyang masampahan ng kaso na cyber libel. Okay? So, doon ako kahapon sa Department of Justice, no? Ang aking volunteer lawyer po na nilapitan ay si Attorney Torion. Dahil nagkasama na rin po kami sa pagtatanggol laban dito sa pananalakay ni General Diwata Torre, nila Marbil noon, nila Abalos, nila Marcos at Romualdez, sa mga kawawang kapatid natin na mga civilian na kanilang dinahas, sinupil sa kanilang kunwari ay paghahanap noon kay Pastor Kibuloy. Niluso, winasak po ang mga properties doon sa Kingdom of Jesus Christ. So, may kaugnayan dyan naman, bago po kami magsimula doon sa conference na ipinatawag po ng Department of Justice sa reklamo nga ni Risa Hontiveros laban kay Ka Eric at iba ko pang kasama, ay dumaan ako doon sa Prosecution Service Department or Division at nag-request ako kung ano ng status ng kaso na sinampa noon ni General Diwata Torre hinggil sa sedition at inciting to sedition. So wala akong docket number, no? Kaya hinanap nila ang pangalan ko at ang kaso as ang complainant si General Diwata Torre sa doon naman sa PNP. Okay, lumabas po ang ganito kahapon, no? Mga kababayan, kaya nais ko itong bigyan natin ngayon ng mga ilang puntong paglilinaw at analysis. Police Brigadier General pa nito si Torre, si Diwata, hindi pa siya 4-star general. Complainant, Brigadier General or Police Brigadier General Nicolas D. Torre. Middle initial talaga niya, D, kaya Diwata pala. Nicolas Diwata Torre. Complainant versus Israelito Torion, si Attorney Torion to, Eleanor Cardona sa KOJC, Carlo Catiel, KOJC, Lorraine Badoy Partosa, si Ma'am Lorraine, Jeffrey Celis alias Ka Eric, ako yon, Kathleen K. Lorente, abogado to, Trinidad Rafol, abogado, Lord Byron Cristobal, si Banatbay, Joey Espina, Sonny Esteban, Attorney Dina Tolentino Puentes, and Jane Dos and John Dos. Ang complaint niya, violation of revised Article 139, Revised Penal Code. Ito po ay tungkol sa inciting or sedition at inciting to sedition, Article 142. So, dalawang reklamo po ito, no? NPS number 16, INV 24J003, ito siya, oh. Yan. Ngayon, tiningnan ng division sa National Prosecution Service kung ano ang status nito, and nagpapasalamat po tayo sa Panginoong makapangyarihan dahil ito pong pangaharas at panggigipit ng administrasyon ni Marcos
at ni Romualdez na ginawa nila sa pamamagitan ng pag-weaponize kay Torre at sa CIDG, at ganoon din po sa mga paggamit nila ng kalokohan sa batas ng sedisyon at inciting to sedition, dismissed po mga kapatid, mga kababayan, mga kapanalig at tagapagsuporta ni Ka Eric. 2 complaints dismissed, no? So, ito po, kung makikita po ninyo, dismissed. Yan. At permado na po ng panel of prosecutors at ng Chief Prosecution. Director sa Chief Prosecution or Prosecution General approved, Anthony Padulyon. Ayan. So, dismissed po ang dalawang reklamo ni General Diwata Torre laban kay Ka Eric, kay Attorney Torion, at sa iba pang mga kasamahan po ni Ka Eric. Hinggil po ito sa reklamo na cyber libel, no? So, maraming salamat po sa patas na pagtingin at pag-evaluate ng mga panel of prosecutors. 3 yata itong panel of prosecutors or 4 ang nandun nung kami po ay humarap sa 2 sessions ng preliminary conference, no? Na hindi naman kami nagpang-abot doon ni General Diwata Torre. Ang ibig sabihin po nito, ang paggamit po nitong mga probisyon ng revised penal code patungkol sa inciting to sedition at mga batas na may mga kaugnayan po sa malayang pagtitipon, malayang pagpapahayag at mapayapang panawagan ng mga tao, kagaya po ng ginagawa namin nila Ka Eric sa Bangon Sambayanan at sa mga Marcos Alis Dyan movement at iba pang sektor at grupo, ay nakita natin na hindi po ito basta-basta pinapalagpas ng gobyerno ni Marcos, na hindi sila gagawa ng hakbang na peperwisyuhin ang mga sinasabi nilang leaders at mga namumuno o kinikilala na kasama doon sa pagkilos ng taong bayan upang tuligsain, tutulan at labanan ang korupsyon, pandarambong at kabulukan at mga abuso na nagaganap sa gobyernong ito ni Marcos Jr. at nila Romualdez. Okay. Ngayon, ano po ang ibig sabihin nito? Gawa-gawa ang kaso o reklamo. Gawa-gawa po upang perwisyuhin, takutin, ipitin at abusuhan ka. O ipakita sa iyo na may poder kami. At ang gagawin namin, ang batas ay gagamitin namin laban sa iyo o laban sa inyo. And because of that, may kalalagyan kayo sa amin. Yun po ang mensahe niyan eh. Pero lumaban po tayo ng patas at nagpailalim tayo sa proseso ng Department of Justice at sinagot natin at ipinaliwanag. At yun nga, after almost siguro aabot ito ng mga 6-8 buwan, nakita din po ng Department of Justice na walang katuturan, hindi makatarungan, at walang merito o batayang tama sa legal na mga pagtingin sa merito ng reklamo, wala po. Kaya dismissed ang inciting to sedition at ang sedition. Yehey! Maraming salamat sa Panginoong may kapal at sa mga nagpanalangin, nagbigay ng moral and prayer support, at sa mga nagtiwala sa amin po, sa ating mga kapatiran sa Kingdom of Jesus Christ, sa ating pong mga kaibigan din kagaya ni Attorney Torion, at tayo po ay nagagalak sa ganitong development na ito ay nangyari na birthday ko pa naman, ano. My real birthday is October 14. Ako po'y pinanganak October 14, 1971. So I'm already 54 years old. So magandang pa-birthday po ito, no? At sana po ay madismiss na rin po ang kaso o reklamo ni Hontiveros na panggigipit at pangaharas, na parang hindi senador ang kanyang mentalidad, na kapag pinuna siya at kinomentaryuhan ng mamamayan, sabay niyang babanatan o gugulat-gulatin sa reklamo sa kaso. Ganyan din po ang kanilang ginawa kina journalist, broadcasters Katon Yeng, no? At kay Jerry Baha, nang inilantad ang kanyang mga insertions dyan sa 3 billion mahigit at may 750 million pesos pa. Maliban sa 3 billion pesos na insertions, dyan po sa tinatawag na
insertions o palusot. Nagalit siya, fake news daw. Wow, okay ka lang. So, ngayon, may pending siyang reklamo laban sa amin, kay Ka-Eric. Ito yung cyber libel. No? At sa tingin ko nga, walang pinagkaiba ito sa ginagawa din ng mga aliporis ni Marcos at Romualdez na sila Torre at mga tauhan nila upang takutin ka, iharas ka at perwisyuhin ka at gawan ka ng kaabusuhan sa kapangyarihan. Pero lalaban po tayo mga kababayan with prayers and with the fair and objective na paglalahad ng ating posisyon ay lalabanan po natin itong panggigipit at pangaharas na ginagawa ni Risa Hontiveros laban po kay Ka-Eric at sa mga kasamahan ko pa. So again, maraming salamat at magandang pa-birthday po ito for me and my family na nag-undergo ng mga ganitong uri ng mga pamimerwisyo at panggigipit sa ilalim po ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. And of course, I was also informed again by a reliable source inside the government sa security sector na tinatarget ulit po ako na sampahan na naman ng kasong inciting to sedition at sedition. Walang katapusan talaga, no? Hanggat nandyan si Marcos po at nandyan po ang mga aliporis niya, kagaya po nitong mga sunod-sunuran na mga opisyal ng pulis o kaya opisyal ng military na hindi po kayang manindigan objectively on the side of the people at natatakot na maapektuhan ang kanilang karir ay nagiging instrumento po sila sa panggigipit, panghaharas at pananakot at panunupil sa taong bayan. Sa mga pagpapahayag at karapatan sa malayang pagpapahayag, malayang pagsasagawa ng opinyon at komentaryo at paninindigan. No? Kagaya po niya ng ginagawa ni General Diwata Torre. At ngayon ginagawa din ni Risa Hontiveros. What is common between them? Ano pong common kay Hontiveros at itong dito kay General Diwata Torre? Ang common po sa kanila, pareho po silang instrumento ginagamit bilang attack dogs and operators sa maruming laro ng politika ni Marcos at Romualdez. At sila ay nakikinabang po dyan ng todo-todo. Nakakalusot ang party list ni Hontiveros, may pundo silang malaki, billions din na nakukuha nila at nagagamit nila ito for political projections. In fact, basurahan na po yan ng akbayan na party list ni Hontiveros, ang kanyang party na yan. Nasa basurahan ng kasaysayan na yan, kagaya ng Liberal Party ng mga Dilawan at Pinklawan groups, no? Wala na yan eh. They were already confined to the trash bin of history, so to speak, no? Pero dahil kay Marcos at kay Romualdez, sila po ay nare-revive. Nagagamit sila at nagiging political mercenaries. Pag sinabing political mercenary, bayaran ng gobyerno ni Marcos at Romualdez para maging political attack dogs doon sa mga political enemies ng gobyerno ni Marcos, lalo na po ang Duterte political camp. Ganon din po si General Diwata Torre. Nagpagamit po siya at naging instrumento sa panunupil ng mga hakbang at mga pangpolitikang diskarte sa maniobra nila Marcos, Romualdez at itong si Hontiveros, pareho din po. That's one common factor na nagde-define o nagkakaroon po ng pagkakatugma kung ano ang pagkatao at diskarte ni Hontiveros at ni General Diwata Torre. Klaro po yon na sila ay mga instruments for political mercenary operations, for political demolition job against the Duterte political camp and their allies. No? Yan po ang purpose. Walang pinagkaiba din po yan sa CPP, NPA, NDF, lalo na ang mga urban operatives nila na kumukubra ng milyon-milyon o hundreds of millions to billions of people's money upang gamitin sa kanilang mga pag-recover, pagre-recruit, propaganda habang nagsisilbing attack dog o mga asong ulol ni Marcos at nila Romualdez laban sa Duterte political camp. And that includes ang mga allies kagaya po namin. Okay? Ngayon, pangalawang pagkakapareho po ni Hontiveros at ni Diwata Torre. Pareho po silang ginagamit nila ang kanilang posisyon at poder para mang-abuso at magkaroon po
ng advantage of authority upang ang mga kritiko at mga lehitimong pahayag ng taong bayan at yung mga hindi tumutugma sa kanilang political agenda ay susupili nila, tatapakan nila. Yan po ang mga tinatawag na, kung sa Ilonggo, waslik puder. Ang ibig sabihin po yan, abuso sa puder at kapangyarihan. At hindi po kumikilala sa mga demokratikong karapatan ng mga mamamayan sa pamamahayag, paninindigan at pagkukomentaryong malaya at pagpupuna sa gobyerno. Yan ang pangalawang common factor kay Hontiveros at kay Diwata Torre. They are using and abusing their power and access to power and authority in government, not to further the interest and welfare of the people, but rather to support and enhance their political agenda and vested interest. Alam natin, ambisyosa ito si Hontiveros. Ambisyoso din ito si Torre. Kaya nga pareho silang ambisyosa at ambisyoso, kaya nagagamit nila ang poder nila doon sa mga elemento o mga individual na alam nila, kritiko nila at pwedeng maging hadlang at maging balakid sa kanilang political vested interest at kayang ibulgar at manindigan laban sa kanila. Ayun. Yun po ang pagkakakumon nila. Yung propensity to or tendency na maging abusado sa poder at kapangyarihan laban sa ordinaryong mga mamamayan, at nagtiming na sila ay political mercenary, bayarang political operators ito sa gobyerno ni Marcos. Pinupunduhan sila, ginagamit sila, at mayroon din silang tendency and propensity to use and abuse power. Ayan, dahil ambisyosa at ambisyoso. Ang pangatlong pagkakapareho po nito ay pareho silang nagpapagamit sa amo. Ang amo noon ni Hontiveros ay si Noynoy Aquino. At ginamit yan sila upang maging instrumento for political mercenary operations against the enemies, perceived political enemies or critics ng administrasyon ni Noynoy Aquino. At during that time, kabangga nila ang CPP, NPA, NDF dahil hindi makaporma noon kay Noynoy Aquino. Pero ngayon kasabwat na nila under kay Marcos at Romualdez. Si Torre naman ay talagang nagpagamit ng todo-todo. Kay Marbil, kay Abalos, kay Marcos, kay Romualdez. Because of his ambition to become chief of the Philippine National Police. Ngunit he burned himself. No? He burned himself sa kanyang ambisyon at pagka-ambisyoso, yung power play inside the PNP and the ILG na mga maniobrahan, nahulog siya sa Torre niya. Yan ang pagkakapareho nila ni Hontiveros at nila Torre. Nagpapagamit sa mga amo nila. Okay? So, malinaw kung ano po ang kanilang agenda. Ang agenda nila, vested interest at ambisyon personal. Si Hontiveros, nag-aambisyon at nag-iilusyon yan na magiging presidente ng Pilipinas, lalo pa daw ang naging mabaho at bulok na si Martin Romualdez. Wala nang choice si Marcos at sila Lisa Araneta kundi maglaro daw sa mga dilawan, pinklawan at mga baluktot na mga political operators nila kagaya ni Hontiveros. So, libre naman ang mangarap at mag-ambisyon. Yan ay kung may katotohanan at may katuturan at matuwid ang ambisyon mo. Pero kung ang ambisyon mo ay para lamang sa baluktot na political agenda mo, kagaya sa ambisyon ni Hontiveros na magpresidente ng Pilipinas, alam naman natin baluktot ang kanya mga agenda, no? Ibalik niya at i-restore niya ang bulok na politika ng dilaw at pink at ang baluktot na hilaw na komunistang grupo nila na mga akbayan group na ito. So yan pong agenda niya at ang kanyang bidabidahan sa politika na as if siya ang tagapagligtas ng lipunang Pilipino. Si Torre, nag-aambisyon din yan maging senador o even president, no? According dito kay Sub-Saharan Kolokoy Richard Hidarian. Mga kababayan. So when ambition becomes a fuel of an evil mind, may evil mind ka na tapos may ambisyon ka pa, ay lalo pong lumulubha ang karakter at pagkatao mo at ang mga ginagawa mo ay patungo po sa ikasisira ng taong bayan at ng iyong mga kapatiran o ng iyong mga kapwa-tao. Yan po
Totoo yan. Ambition and an evil mind combined together will bring destruction out of your actions. Yon po ang mga nangyari sa mga diktador, kagaya kay Marcos. Ambisyon nito na manatili pa sa poder, maibalik ang glorious name ng Marcos. Si Romualdez sa pagkagahaman sa ambisyon sa poder, naging gahaman na rin sa pera at kapangyarihan. Nakita natin ngayon ang epekto niyan. Tayo ay nalulugmok sa mahigit 1 trilyon pesos na ninakaw at dinambong na pera. At hindi mo maririnig si Ontiveros na kinukondina ito. No, mga kababayan, yan ay nagpapakita that character born out of an evil mind and with too much ambition na hindi tumutugma sa interes ng pangkaramihan at personal mong kagustuhan lang ang masusunod, doon po na pumapasok ang tinatawag na evil actions that destroy the people and can destroy society. Yan! So, sana po sa araw na ito ay nakapagbigay ng pagpapaliwanag si Ka Eric na ang poder at kapangyarihan kapag hinaluan ng ambisyon na masama at pati na po ng masamang layunin ay magre-resulta sa kapahamakan. Hindi lamang sa iyong sarili later on, na yun ang patutunguhan ni Marcos at nila Romualdez, ang pagkabagsak ng kanilang poder, kundi nagbubunga din po ito ng malala na pagkawasak sa kalagayan ng lipunan at ng mamamayan, lalo na kung ikaw ay may ambisyong masama, with an evil mind, ay may hawak ka pang kapangyarihan, poder at pondo. Yan ang hindi dapat maibigay kay Hontiveros at dito kina General Diwata Torre. They should not be in power. They should not be in authority, sapagkat sila po ay nakakagamit ng otoridad at poder sa abuso dahil nga mayroon evil intentions and ambition with an evil mind. Iyon! Kita mo, palakpakan pa ni Hontiveros daw na wala siyang ginawang insertion. Sinabihan sa tuloy ni Senator Drilon, amendment man ang tawag mo dyan, pareho lang yun ang epekto. Nag-insert ka ng mga budget items na wala sa National Expenditures Program. Palusot! Diskarte Bulok style. Magbabalik po tayo mamaya sa isang video analysis pa. Tungkol naman ito sa request now ni Romualdez pero utos ni Marcos na closed door lang ang investigation ng ICI o ng investigative body na ito kung dadalo si Romualdez this week or baka next week daw. Hindi pa inariglo, no? Closed door, ha? Bakit? May tinatago? At yan po ay utos na rin ni Marcos na pagbigyan na i-close door lang. Hindi i-televise, hindi po magkaroon ng transparent and full disclosure of the proceedings ng ICI or Independent Commission for Infrastructure. Itong investigative body. Para ano pa? Kung closed door lang. Ano yan? Areglado na? Pag-usapan natin in the next video analysis, including po itong kolokoy na pahayag ni Marcos Jr. na sabi niya, tulungan niyo ako, bigyan niyo ako ng suggestions kung paano natin marirecover ang mga ninakaw na kayamanan ng ating bayan mula dito sa mga mandarambong. Unahin mo sarili mo. Ibalik nyo ang bilyon-bilyon na ninakaw ng pamilya mo. At yan ay established na. Hindi yan gawa-gawang kwento. Magbayad ka ng 203 billion pesos sa buwis na pinapabayaran sa inyo ng Supreme Court natin with finality of decision. No, mga 10 taon na yan, hindi kayo nagbabayad sa estate taxes ninyo. Pa-diskarte ka pa. Mga kababayan, ito po muli si Ka Eric, no? At maraming salamat for your trust, confidence, and support. We are growing strong. 79,000 plus subscribers, viewership growing strong, and continuing ang ating subscribers na lumalaki. Ang followers sa Facebook ng Ka Eric Jeff Celis ay tuloy-tuloy, 118,000 na tayo. And maraming salamat for your promotions, campaign, support, panonood, pag-share, pag-promote ng mga videos, no skip ad, and sa inyong pagbibigay ng suporta kahit papaano sa ating line of support sa Bangon Sambayanan People's Movement. Ang ating line of support, 0916-308-7710. 0916-308-7710.
7710. Kay Langging po na name, Rohilda Celis po yan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta, pagsubaybay at pagtangkilik sa ating video analysis with Ka Eric. At muli, ang ating habilin, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. May God bless everyone and may Allah will protect those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay. See you again in the next video analysis and talakayan with Ka Eric.